Kumusta mga kaupak? Ang ipon mo na 1,000 monthly ay pwedeng umabot ng 1 million kung alam mo saan ito ilalagay. Ang ipon hindi dapat hinahayaang natutulog lang sa bahay o sa deposit account na napakaliit ang interest. Kung gusto mong umabot ng 1 million ang iyong ipon bago ka kunin ni Lord, dapat matuto kang mag-invest. Sa video na to, pag-uusapan natin ang iba't ibang investments. Ang last na investment ay papakita ko ang pinaka-the best, kaya tapusin mo ang video. Ako si Maestro Vincio, isang financial planner at book author, at dito sa channel, pinag-uusapan natin ang mga bagay na may kinalaman sa pera at kabuhayan sa simple at praktikal na paraan na madaling maintindihan. Kapag walang kinikita ang ipon mo na 1,000 per month, aabutin ng mahigit 80 years bago ito umabot ng 1 million. Kung hindi ka makapaghintay ng ganito katagal, kailangan mo talagang mag-invest. Ito ang iba't ibang investments na magpapalago ng iyong pera. Simulan natin sa mga investment para sa mga sigurista. Number 1, digital bank accounts. Marami ng digital banks ang nag-ooperate ngayon sa Pilipinas at lahat sila ay regulated ng Bangko Sentral. Safe ang pera mo sa mga digital banks dahil insured ito ng PDIC. Sakaling magsara man ang digital bank, makukuha mo pa rin ng buo ang deposit mo basta hindi lalagpas ng 1 million. Ang kagandahan ng digital banks, bukod sa mas convenient at mas mabilis ang transactions dito, ay mas mataas ang binibigay nito na interest kumpara sa mga traditional banks. Ang interest na binibigay ng mga traditional banks sa kanilang regular savings account ay nasa 0.1% lang, minsan mas mababa pa. Samantala, ang mga digital banks, nasa 2.5% pataas ang interest. Meron pa ngang 15%. May condition nga lang at may limit ang amount. Kapag nilagay mo ang ipon na 1,000 per month sa isang digital bank account na 4% ang interest, aabot ito ng 1 million sa loob ng 37 years. Mas maikse ng mahigit kalahati kaysa 80 years, pero medyo matagal pa rin. Kasi hindi naman talaga kalakihan ang 1,000 monthly na ipon. Pero kung 2,000 or 3,000 ang iipunin mo kada buwan, sa loob lang ng 20 to 25 years, may 1 million ka na. Malamang buhay ka pa niyan. Ito ang mga digital banks ngayon sa Pilipinas. I-check mo na lang ang kanilang websites para sa additional info o i-download ang kanilang app. Abangan mo rin ang video na gagawin ko na magkukumpara sa iba't ibang digital banks kasama na doon ang binibigay nila na interest. Ang next investment option ay ang time deposit account. Pwede ka ring magbukas ng time deposit account o TD sa mga digital banks. Ang kaibahan ng TD sa regular savings account ay meron itong term o time period na ilang buwan o taon kung saan hindi mo dapat wini-withdraw ang deposit mo kung gusto mong makuha ang buong interest. Mas mataas ng 1 to 2% ang makukuha mong interest sa TD kumpara sa regular savings account. Kung ilalagay mo sa TD ang iyong 1,000 na ipon monthly at kikita ito ng 6% per year, aabot ang ipon mo ng 1 million sa loob ng 31 years. Kung 2K or 3K ang monthly ipon mo, milyonaryo ka sa loob ng 17 to 22 years. Ang susunod natin na investment option ay ang government securities o bonds. Isa ito sa pinakamagandang investment kung ikaw ay sigurista. Ngayon, kung galit ka at walang tiwala sa gobyerno, pwede mo nang skip ito, pero sayang ang opportunity. Para sa iyo ang government bonds kung takot ka na malugi ang iyong investment dahil napaka-safe nito. Hindi man insured ng PDIC ang investment mo sa bonds, pero guaranteed naman ito ng gobyerno. Hanggat gumagana ang gobyerno, maibabalik sa iyo ang investment mo, kontra ka man o suportado mo ang presidente. Tulad ng time deposit accounts, merong fixed na interest ang bonds at meron din itong term. Ang treasury bills na isang uri ng government bond ay may term na ilang buwan lang. Samantala, ang treasury bonds ay mahigit 1 taon ang term. Pwedeng 2 years, 5 years, 7 years, 10 years o higit pa. Kapag mas mahaba ang term, mas malaki din ang interest. Ang interest sa bonds ay comparable lang sa interest sa mga TD accounts ng digital bank. Siguro nasa 4.5 to 6% sa ngayon. Normally, pupunta ka sa bangko kung mag-i-invest ka sa government securities. Kaya lang, kapag sa treasury bills ka mag-i-invest, medyo malaki ang minimum investment na kailangan, nasa 100,000 pataas. Pero meron namang retail treasury bond o RTB na 5,000 lang ang minimum. Kung gusto mong ilagay sa bonds ang 1,000 na monthly ipon mo, pwede mong gamitin ang GCash app.
Piliin mo lang ang G-Bonds option. Kapag nakapasok ka na sa G-Bonds, makikita mo dito ang iba't ibang bonds na pwede mong bilhin kagaya nito. Ang next na investment option ay sikat na sikat ngayon. Ito ang Pag-ibig MP2. Isa ito sa pinaka-popular na low-risk investment ngayon. Safe ang pera mo sa MP2 dahil guaranteed ito ng gobyerno. Kontra ka man o suportado mo ang administrasyon. At mas malaki rin ang kita dito kumpara sa mga digital banks. Tamang-tama ito sa 1,000 per month na ipon mo dahil 500 lang ang minimum na hulog sa MP2. Pwede kang magbukas ng maraming MP2 accounts at ang bawat isa ay merong 5-year na maturity. Hindi nagbibigay ng fixed na interest ang MP2. Kumikita ka dito sa pamamagitan ng dividends na nag-iiba every year. Ang dividends ay parte ng kita ng Pag-ibig na binibigay sa mga miyembro taon-taon. Pwede mong kunin ang dividend every year at pwede mo ring iwanan sa MP2 account mo hanggang mag-mature after 5 years. Pero ang dividend na kinikita mo ay tutubo rin. So, mas malaki ang kikitain mo. Mahigit 1.3 million Pag-ibig members na ang merong MP2 account. Kaya patok ito dahil mataas ang pwedeng kitain dito. Sa last 3 years, ang dividend na binigay ng MP2 ay nasa 7%. Kapag ganito ang rate, ang ipon mo na 1,000 per month ay aabot ng 1 million in 28 years. Kung 2K or 3K per month ang ihuhulog mo sa MP2, may 1 million ka sa loob lang ng 16 to 20 years. Puntahan naman natin ang iba pang investments na malaki rin ang potential na kita. Number 5, mutual funds at unit investment trust funds or UITFs. Malaki ang potential na kita sa mutual funds at UITFs. Kaya lang, wala itong fixed na interest at hindi sure ang kita dito. Pwede kang malugi. Kaya hindi ito bagay sa mga masyadong sigurista na investor. Pero kung maganda naman ang performance ng mutual fund o UITF, paldo ka. Kikita ka sa mutual funds o UITF kung tataas ang presyo nito kumpara sa presyo noong binili mo ito. May isang mutual fund na tumaas ang kanyang presyo ng 8% per year sa last 10 years. Kung ganito ang kikitain ng 1,000 per month mo, may 1 million ka after 26 years. Pero kung 2K or 3K ang ini-invest mo monthly, milyonaryo ka sa loob lang ng 15 to 19 years. Para sa additional information tungkol sa mutual funds at UITFs, i-check mo ang link sa description. Isa sa magandang investment kung gusto mo na may regular na kita ang iyong pera ay ang Real Estate Investment Trust o REITs. Ang REITs ay isang uri ng dividend stocks ng mga kumpanya na nagmamay-ari at nag-ooperate ng iba't ibang real estate kagaya ng mga office buildings, malls at hotels. Kung meron kang stocks ng isang kumpanya, ang ibig sabihin nito ay part owner ka ng kumpanya. So, kung meron kang REITs, para ka na ring nagmamay-ari ng real properties. Pero, hindi mo pinoproblema ang pagmamanage at maintenance. Kumikita ka rin sa REITs pamamagitan ng dividends. Ang dividends ay parte mo sa kita ng kumpanya. Kasi part owner ka nga, di ba? Last year, ang dividend rate ng mga REITs ay nasa 5 to 8%. Kikita ka rin pala sa REITs kung ang stock price nito ay tumaas. Pwede ring bumaba ang stock price ng REITs pero makakatanggap ka pa rin ng dividends. Para makapag-invest sa REITs, kailangan mo munang magbukas ng account sa isang online stockbroker kagaya ng COL Financial, First Metro Securities at BDO Securities. Pwede ka rin mag-buy and sell ng REITs gamit ang GCash app. Piliin lang ang G-Stocks option at pumili ng broker. Sa ngayon, AB Capital Securities pa lang ang available na broker sa GCash. Pagkatapos ito, makikita mo na ang iba't ibang REITs na pwede mong bilhin. Ang pinaka-the best na investment na pwedeng paglagyan ng iyong ipon para kumita ka ng malaki ay ang negosyo, syempre. Paldo ka talaga dito kapag papatok ang iyong negosyo. Ilang taon lang, pwede ka nang maging milyonaryo. Ipunin mo ang 1,000 per month para pangkapital sa maliit na negosyo. May mga negosyo na pwede mo nang simula na 1,000 to 5,000 lang ang puhunan. Pwede ka nga magsimula kahit 500 lang. Try mo ang food business. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan para simulan to. Pwede kang magbenta ng pang-ulam, cakes, pastries, shakes, fries, siomai, pang-snacks. Ang dami mong options. Simulan mo munang magbenta dyan sa subdivision o barangay nyo para malaman mo kung may market ka ba. Pwede kang kumita ng 50 hanggang 100% ng iyong puhunan araw-araw.
sa maliit na food business. Dito sa amin, may nagbebenta ng pang-almusal, pansit, sopas, mga kakanin at iba pa. Sa estimate ko, ang benta niya araw-araw ay nasa 2,000 siguro. Pero, puhunan niya, wala pang 1,000. O di ba, mahigit 100% ang tubo niya sa isang araw lang. Pwede mo rin subukan ang buy and sell na negosyo. Posible rin na dumoble ang pera mo dito sa loob lang ng ilang araw. Example, dito ulit sa amin, may nagbebenta ng cake na binibili niya ng buy one take one sa SNR. Ibig sabihin nito, kapag naibenta niya ito lahat sa regular price, 100% agad ang tubo niya sa puhunan. Wala siyang kahirap-hirap magbenta dahil ina-announce lang niya sa Facebook group sa subdivision namin. At madalas, ilang oras lang pagkatapos niyang i-broadcast na may available na cake, ubos na agad. Tingnan mo kung ano ba ang pwede mong i-buy and sell na kailangan ng mga tao dyan sa lugar nyo at madali mong maibenta. Ang iba pang mga negosyo na pwede mong simulan ay ang online selling. Kung mahilig kang magsulat, pwede kang gumawa ng e-book at ibenta mo online. Pwede ka rin mag-offer ng service. Kung may motor ka, try mo mag-offer ng delivery service dyan sa lugar nyo na mas mura kaysa Lalamove at iba pang app-based na delivery service. O makipag-tie up ka sa mga food business dyan sa inyo. Sabihin mo na ikaw na ang magdi-deliver sa mas mababang presyo imbis na dumaan pa sila sa GrabFood o Foodpanda. Ang dami mong pwedeng pasukan na maliit na negosyo na hindi kailangan ang malaking puhunan. Kailangan mo lang talagang mag-isip at dumiskarte. Pero ito tandaan mo ha, bago pasukin ang isang negosyo, pag-aralan munang mabuti para hindi masayang ang puhunan. O ayan, marami ka ng options kung paano aabot ng 1 million ang ipon mo. Kung nagustuhan mo ang video na to, like, share, and subscribe para sa mas marami pang usapang pera at kabuhayan o upak ni Maestro.